Kaibigan, napakaswerte mo sa taong darating. Ang pag-usapan natin, alam nyo na, no? Tapos na tayo sa pagsasambang gabi sa mga West na kaysa magsimba ako ng siyam na gabi para matupad ang aking magbabago ang aking buhay. Swertehin ako. Parang ganun ba mga West? Sa bagong taon naman mga kaibigan, huwag ninyong kalimutan. Kung gusto mong swertehin, ito na. Pagkataon na ninyo ito. Ako, napakasimpleng tao pero ang aking personal vlog, laging totoo. Hindi po ako nagsasalita dito na hindi ko pa nagawa. Kaya ko sinabing swertehin kayo kung magawa ninyo ito. Isa-isahin natin mga kaibigan. Iba-iba ang mga New Year's resolution, mga pangako, hindi panata yan. Pangako na gusto magbago sa darating na 2026. Gusto magbago. Ay, wag na natin banggitin kasi sinungaling lang yan karamihan eh. Wag na natin banggitin yun. Lalo na yung lasinggo. Ay, di na ako mag-iinom masyado sa 2026. Nako, sawa na ako dyan. Naranasan ko rin yan eh. Mga kaibigan, totoo po ito. Pwede ba ikwento ko muna yung aking kabataan? Kasi ang mga panata, panata na naman ako, pangako yan, hindi yan panata sa New Year's resolution. Gustong pagbabago. Naalala ko noon mga kaibigan, no? Ako'y bata pa. 70s. Kasi pinanganak ako, 61 eh. Ibig sabihin, 70s. 78 man dyan o basta may isip na ako noon. Noong araw, wala pa naman yung mga... Kasi sa probinsya, wala pa nga ang TV, si radyo lang eh. Ang ginagawa noon ng mga matatanda, magulang ko, na mga lulo, pag alas 12 ng gabi, maganon sa lupa, pinapakinggan kung ano ang tumutunog. Totoo po yan, kayo mga millennial, huwag kayong tumawa. Kasi yan daw, kung anong tumunog, kung halimbawa, baka, swerte daw yan. Pero kung manok daw, malas kasi isang kahig santo ka. Ayan po ang mga sinaunang paniniwala. Pero ngayon, iba na eh. High-tech na ngayon. Kung manood ka sa YouTube, kanya-kanya dyan ang payo. May dosing prutas. Doon, sa probinsya, pwede man magtiyaga ka, dosing prutas. Mamitas ka lang naman kung may mga tanim ka doon, kung masipag ka. Pero hindi po yan. Di ka po suswertehin kung hindi mo samahan ng sikap at pagdarasal. At bakit ko po nasabi? Subukan na po namin yan. Iba po ang mga dasal nung araw, mga sa Bisaya, ama namo, tagaan o grasya sa kada adlaw. Pero, ang problema, nakatiwangwang ang mga lupain sa probinsya, hindi sinasaka. Kaya po, kung puro dasal ka lang, natagaan ka na grasya kada adlaw, hindi ka naman magsikap, wala pong grasyang darating. Yan po ang malaking halimbawa kung ikaw may gusto umasinso sa susunod na taon. Pagsisikap, pagdarasal, at huwag mainggit. Mga kaibigan, ang problema kasi sa atin, pag mayroon tayong kapitbahay na medyo umasinso, gusto bagayahin ka agad natin. Bumili ng aso. Bibili rin tayo ng aso na mamahalin at hindi naman natin inaalagaan. Yun po ang malaking pagkakamali. Inggit po yan. Halimbawa, bumili ng kotse, kung ikaw maraming pera, bibili ka rin ng kotse na mas marami pa, tapos wala ka naman parking. Ibig sabihin mga kaibigan, yun po ang hindi magandang pag-uugali. Kaya po, kung mayroon man tayong New Year's resolution, ito, ang ayaw natin, wag natin gagawin sa ating kapwa. Wag po tayong mamemorisyo ng ating kapwa. Kung tayo may pera, hindi naman masama ang bumili. Pero pag titingnan po ninyo na kung sobra-sobra naman ang inyong binili at hindi na-presyo mo na ang inyong kapitbahay, wag pong ganon. Kasi galit po ang Diyos sa ganon. Ibig sabihin, mapagmataas po ikaw. Kaya po, ang gagawin po natin sa ating mga New Year's resolution, ito, isa lang.
Ang ayaw mo, wag mong gawin sa iba. Let's check na may grasyang darating sa iyo at dubling pagsisikap at pagdarasal, may tiwala sa sarili. Tagumpay tayong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Tapos na palang Christmas. Yun lang po. Hindi na po kailangan na dosing prutas. Dosing pangarap na pagsisikap, pagdarasal. Ang mas importante yon. Tagumpay ka. Tagumpay tayo mga kaibigan. Happy New Year. Sana ingat-ingat po sa mga paputok. Marami pong paputok ngayon. Bakit ko nasabi? Online eh. At saka Pasko pa lang marami nang naputukan. Ibig sabihin nakakahanda na ngayon sa bagong taon. Maraming paputok. Kaya po ingat-ingat po ang lahat. Dapat kumpleto ang ating daliri. Ako naputukan din ako nung bata pa pero hindi naman naputol. Sugat-sugat lang. No, sige, ingat po tayong lahat. Sana lagi kayong makasubaybay sa aking channel at kahit ako hindi pa nga ako sumusweldo pero ang aking mga vlog na personal vlog ay puro katotohanan. Ginagawa ko at unti-unti nang natupad ang aking mga pangarap. Dahil sa pangaral ko sa aking mga anak. Isa din yan. Ikaw, ang ganda-ganda ng bihis mo, punta ka ng simbahan. Tapos ang iyo palang mga anak, kanya-kanya kung saan-saan nagbabarkada. Kailangan po, bago ka, ibig sabihin, bago mo alisin ang puwing sa iyong kapwa, alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata. Yan po ang malalim na salita. Ibig sabihin, malinis ang iyong pamilya. Hindi marunong mang-api. Kasi ayaw po ng Diyos yan. Sige, Happy New Year. Sana lagi kayong makakuha ng aral sa channel ni Jeremias Humbis.